Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Noong nagtungo po kami sa kapahamakan, sa aming kawalan ng pagkakilala at pagkaunawa ng katotohanan, tinawagan niyo po kami sa patungo sa kaliwanagan ng katotohanan at pagmamahal ng Panginoon. At pinakalooban niyo po kami ng tunay na pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon at sa katotohanan, at lumalakad po kami ayon sa katotohanan. Sa kabila ng maraming pagsubok sa aming buhay at sa aming kahinaan at kakulangan sa maraming bagay, hindi niyo po kami pinababayaan at patuloy niyo po kaming ginagabayan at iningatan at binabantayan ayon sa inyong kalooban at kapangyarihan, at nakarating po kami dito sa pamamagitan ng inyong pag-ibig. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang matutunan ang inyong banal na kalooban at magkaroon po ng kagalakan at kaaliwan na nanggagaling sa inyo. Kayo lamang po, Panginoon, magturo sa amin sa oras na ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, buksan po natin ang ating Biblia, Apokalipsis. Apokalipsis chapter 22. Apokalipsis chapter 22. Verse 12. So, magmula verse 12 hanggang verse 16 po. Hanggang 17. From verse 12 hanggang 17 po, magsalitan po tayo. Magsalitan. Ako muna, tapos kayo. Ako po muna, tapos kayo. One verse by one verse. Alternatively, basahin po natin. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mapapalad ang naghuhugas ng kanilang damit upang sila ay makaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa lunsot sa pamamagitan ng mga pintuhan. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supuling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So, okay po. Verse 20 po. Verse 20. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, Oo, ako ay malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. So dito po, Apocalypse chapter 22. So ito po yung last book, last chapter of the last book. Okay? Diba? Alam po natin yung Bible 66 books. Ito po yung Revelation po yung pinaka-last. Okay? Tapos chapter 22, so pinaka-last chapter. Yung mga ending ng salibutan. So maganda po yung umpisa, di ba?
So, Genesis chapter 1, yung creation. So, maganda po yung simula, mga beginning story sa Biblia. Yung ending sa Biblia, kaya isang nakakatawang bagay po, maraming nagumpisa po sila sa Genesis. Tama po? Kasi January, pag pumasok po tayo sa New Year, January, nagumpisa na po sila sa Genesis. Yung bagong taong resolution, tatapusin ko yung Bible reading isang beses. Saan po sila nagumpisa? Genesis. Revelation sila nagumpisa? Hindi po. Genesis o Matthew nagumpisa. So, yung Genesis po, magandang story. Maraming mga storya. Hanggang Exodus, okay. Pero pag pumasok ka sa Levitico, so, doon ka naliligaw. Kasi puro yung mga tabernakulo, yung mga tasampungot, yung mga batas, kautusan tungkol sa mga tabernakulo, yung mga sacrifice, animal sacrifice. Kaya doon po maraming mga kapatiran sumuko. Doon po sumuko sa Leviticus. Kaya bihirang mga kapatiran nakarating hanggang sa Revelation. Lalo po itong last chapter. Kaya kung may pagkakataon po ako, sineshare po yung Revelation po ay ginagawa kong topic sa Sunday sermon. So, itong Genesis chapter 22, Revelation, verse 12, mga 20, sabi ng Panginoong Jesus Cristo, ako ay malapit ng dumating. Ako ay malapit ng dumating. Okay. So, verse 7 po, verse 7. Chapter 22, verse 7. Basahin din po natin ito, 3, 2, 1. Ako ay malapit na dumating, mapalat ang tumutupat ng mga salita ng propesiya ng akalat ng ito. Ganun din, verse 12, ako ay malapit na dumating. Ganun din, verse 20, ako ay malapit na dumating. 3 beses nakikita po natin dito, ako ay malapit ng dumating. Si Jesus, yung Panginoon po ay nagsabi sa itong last chapter, ako ay malapit ng dumating. So, para sa mga newcomers, bagong kapatiran dito, konting review po tayo tungkol sa Biblia. So, nandito po tayo, 2023. Yung pinakaunang Bible po ay Genesis, ay isinulat po ni Moises. Genesis, tapos yung 5 libro po ay isinulat po ni Moises. Kailan po? Before BC 1,500 years. So, before Christ, 1,500 years. Kaya, magmula ngayon po, so, halos 3,500 years ago, isinulat ni Moises yung mga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5. Okay? So, pinakahuling Bible, yung Revelation po, ay dito, Revelation. So, isinulat po ni Juan, John the Baptist, John the Apostle, hindi po John the Baptist, John Apostle Juan. So, ano pong isinulat po ni Apostle Juan? Gospel of John,
First, Second, Third John, and Revelation. Okay, 5 din po. 5 din po yung sulat po ni Apostol Juan. So, kailan po? AD. Ito po yung tawag po AD. So, magmula dumating si Jesus, yung panahon po ito tinatawag na AD. Kaya ngayon po, AD 2023. AD 2023. Anno Domini. So, ibig sabihin, magmula sa panahon na dumating si Jesus. Ito po yung AD. So, 100 lang. Okay? 100 lang. Kaya, may mas po tayo dito. So, ilang taon years ago? Anong taon? Ito, minus 100. Tama po? Ito, minus 100. Kaya, around 1,900 years ago. Okay? Nakatapos na po yung buong Biblia. Okay? So, magmula BC 1,500 hanggang AD 100. Ito po. So, tapos na po yung buong Biblia. Ito po. Okay? So, ilan taon po ito? Ito plus ito? 1,600. Okay? It took 1,600 years hanggang mabuo ang Biblia. 66 books. Sabi ni Juan, dito po, sabi po ni Juan, sa totoo lang po yung itong Apocalypse ay isinulat po ni Juan, pero yung message po ay mensahe ni Hesus Kristo. Kaya sabi ni Jesus, malapit na ako ay malapit nang dumating. Ako ay malapit nang dumating. So, noon pa, 1,900 years ago, noon pa sabi niya, ako ay malapit nang dumating. Okay. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya dumating. First coming, ito po yung tapos na po na first coming. Kaya, inihintay po natin yung kanyang, second coming. Siguro sanay na po kayo sa itong drawing. Sanay na po. Kasi madalas po itong ginagamit. Bakit po? Kailangan po natin malaman yung doctrine. Okay? Kailangan po natin malaman yung doctrine. Ito po yung plano ng Diyos. Ito po yung plano ng Diyos. Meron po tayong sariling plano. Ganitong gagawin ko, ganito, ganito. Pero bago gumawa po kayo ng sariling plano, yung plano po natin dapat basehan, dapat nakabase sa plano ng Diyos. Okay. Anong ibig sabihin? Yung plano ng Diyos, saka yung plano ko, paanong connection? Paano i-connect po natin yung ating plano sa plano ng Diyos? So, halimbawa po, nandito po tayo. Malapit na po tayo sa itong panahon. Malapit na. Okay? Tapos, meron pa po yung mga senaryo sa Biblia. Pagkatapos ito po yung tinatawag na rapture. Ito po yung tinatawag na rapture. Dahil, kukunin ng Diyos yung mga taong ligtas. Okay? Aagawin niya yung mga taong ligtas. Tapos, sasalubungin natin ang Panginoon sa himpapawid. Okay? So, yun po yung rapture. Tapos, yung 7 years of tribulation. Alam po natin kung anong mangyari dito, 7 years. Dito po sa 7 years, yung mga Israelita po, yung mga Hudyo ay bibigyan pa sila ng isa pang final chance para maligtas. Hindi po para sa mga Gentile, para sa kanila. Kaya sila po yung maliligtas po sila
Tapos sa mga Gentile, so 'di ba makakaroon po ng mga one world government, tapos isang antichrist ay makakakontrol ng buong mundo sa pamamagitan ng 666 system. Yung cashless society. Okay. Yun po yung mangyari po dito. Pagkatapos, dito, so, dito, yung babalik po ang Panginoon sa himpapawid. Kukunin po niya yung mga taong ligtas. Tapos, 7 years, tapos yung 1,000, millennium kingdom. Millennium kingdom. So, ito rin po nakasulat sa Biblia, millennium kingdom, 1,000. Pagkatapos ng millennium kingdom, yung final judgment, tapos hiwalay sa eternal heaven, eternal hell. So, yung Revelation chapter 22, doon po sa Revelation, yung storya po ito, ay nakasulat. Revelation. Mga pahayak sa Tagalog, di ba? Pahayak. So, revelation. Yung revelation po, hindi po yan nakikita ng lahat. Yung mga revelation, parang sekreto. Mga lihim na bagay, kaya kung walang interest, mahirap nilang malaman. Kung naghahanap po sila, so makikita po nila yung revelation, pero kung walang pakialam, hindi nila makikita yung pahayak revelation. So, verse 18 po, chapter 22, verse 18. Aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesya ng aklat ng ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat ng ito. At kung ang sino man mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsot na nakasulat sa aklat na ito. So, sa ending po, sabi ng Diyos, huwag kang magdagdag, huwag kang bawas. Huwag mong bawasan. Bawal bawas, bawal dagdag. Okay. Ito, kompleto na. Kompleto. Huwag mong idagdag dito anumang mga sariling anumang opinion ng tao. Okay? Huwag mong idagdag dito. Kung ganon, anong sabi? Idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat ng ito. Huwag mag-alis. Okay? Lahat ng mensahe dito ay kailangan, kaya nakasulat dito. Halimbawa, yung mga mensahe tungkol sa sumpa, impyerno, so hindi magandang salita. Okay? Impyerno, lawa ng apoy, mga kapahamakan, kahatulan, parang gusto natin tanggalin. Alisin dito. Puro mga blessing. Halimbawa po yung storya, yung buhay po ni David. Sa buhay po ni David, anong bahagi po ay pinakamadilim? Anong bahagi po ay pinakamadilim sa buhay ni David? Di ba, kinuha niya yung asawa ng ibang lalaki. Sinipingan po niya yung asawa ng ibang lalaki. Okay? Yung si Bathsheba, yung asawa ni Urias. Okay? Nakakahiya, di ba? Pero napaka-detail po yung storya niya, ang ginawa niya dito sa Biblia.
napakatiti. Nung gumising po siya sa tulog sa araw, nung lumakat siya palasyo ng yung bubongan ng palasyo, nakita niya yung isang babae na naligo, maganda, tinawagan siya, tapos mga sinipingan niya. Tapos, hindi pa doon. Nung nabuntis na yung asawa, yung babae, anong ginawa ni David? Pinatay niya yung kanyang asawa, yung si Urias. Kaya nakakahiyang storya, pero nakasulat pa sa Biblia ng kompleto. Kung si David po ay gumawa nito, kung si David po ay gumawa ng Biblia, lumang tipan, yung kanyang storya, isasama yon doon sa Biblia o sana tatanggalin na lang, aalisin na lang? Kung siya po yung gumawa ng libro ito, so sana alisin yan, alisin mo yan, nakakahiya. Yung mga magagandang story lang doon sa Biblia. Yung mga storya niyang tagumpay. Pero Biblia po ay katotohanan. Kaya kahit maganda o pangit story, kahit nakakahiya, lahat po ay kompleto dito. Walang bawas, walang dagdag. Ano pong ibig sabihin? Ganun din po, yung buhay po natin, sarap ng Diyos. Lahat po ng mga, di ba sa buhay po natin, may part na madilim, may part na bumaksak tayo, may part na nagtagumpay po tayo. So, lahat po ay nakasulat sa harap ng Diyos. Lahat po ay nakasulat sa harap ng Diyos. Ayon po sa ating buhay, so may gantimpala. May gantimpala. Kaya ano po yung promise ano po yung pangako ng Diyos? Verse Revelation po, Revelation chapter 22 verse 12. Ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yung kaligtasan po ay libre. Kaligtasan ay by grace. By grace, kaya through faith lamang. Kung hindi siya by grace, dapat pagtrabahoan pa natin. Magtrabaho ka para maligtas, pero hindi po yung kaligtasan. Yung kaligtasan po ay by grace. Biyaya lang, biyaya. Kaya, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, so pwede makuha ang biyaya ng Diyos. Pero sa ating Christian living, mula nung ligtas po tayo sa ating pamumuhay Kristyano, so kailangan pa grace, pero kailangan din po natin yung ating part, yung ating trabaho. Kailangan din po natin yung ating sakripisyo. Okay? Kahit ang Diyos po may kapangyarihan, pero gusto po ng Diyos gamitin tayo. Kasi yung ulo, sino po yung ulo natin? Sino po yung ulo ng iglesia? Si Jesus po yung ulo. Tapos tayo po ay katawan. Yung utos ng galing sa ulo ay nagaganap, natutupad sa pamamagitan ng katawan. Kung ulo lang, anong magagawa kung ulo lang? Kung ulo lang, isip lang. Anong mangyayari kung hindi kumikilos yung katawan? Kaya, body of Christ, anong ibig sabihin? Body of Christ. Yung body of Christ, ibig sabihin, yung kalooban ng Panginoon ay dapat matupad sa pamamagitan natin. Gamit yung ating katawan, yung ating oras, yung ating
Kaya isang body tayo, isang body. Yung kalooban ng Panginoon ay matutupad sa pamamagitan natin. Kung hindi po tayo kumikilos, anong ibig sabihin? Yung kalooban ng Diyos ay hindi matutupad. Ganun po yung sistema. Kasi po minsan, inisip po natin, kahit wala ako, matutupad yung kalooban ng Diyos, o tama po, matutupad yung kalooban ng Diyos kahit wala po tayo. Gagamitin po niya ibang tao. Okay. Gagamitin po ng Diyos ibang tao kung hindi ako kumikilos. Kahit papaano, matutupad po ang kalooban ng Diyos. Kung hindi ako ginagamit, yung ibang tao ay gagamitin po ng Diyos. Kaya, so yung gantimpala po ay depende sa ating sakripisyo. Yun po yung dapat ganon. Yung gantimpala hindi po pantay-pantay. Ayon sa ating sakripisyo, ayon po sa ating luha para sa Panginoon. Ano pong gusto ninyo? Gusto po natin gantimpala? O kahit walang gantimpala, okay sa inyo? Ito po yung ending story sa Biblia. Ito po yung ending story. Ito po yung mangyari sa ating lahat. Tapos, sabi niya, dadalin ko ang gantimpala para sa iyo. Ibibigay ko sa bawat isa sa mga anak niya ayon sa kanyang ginawa dito. Tingnan po natin, bawat isa gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ano po? Ginawa. Anong ginagawa natin? Yung ginagawa po natin ay magiging basehan ng kanyang gantimpala. Ayon sa inyong ginawa, ayon sa ginawa mo, gagantihan kita. Ako ang Alpha at ang Omega. So, at ang una at ang huli, pasimula at ang wakas. Panginoon ay Alpha at ang Omega. Okay? Alpha at Omega. So, ito po yung mga alpha. Alpha po ay pinakaunang letter sa wikang Griego. Sa wikang Greek, yung pinakaunang letter ay alpha. Tapos pinakahuling letter ay Omega. Sa English po, ano po yung pinakauna? Ano po yung una? A. Okay? Last ay Z. Z ba tawag dito? Z. C. Sa Korea po, Z tawag. Pero dito, C. C. Okay? Zebra C. A to C. Okay? Kompleto. Walang kulang. Okay? So, magmula simula, ako ang simula at ang wakas. Ako ang first. Ako ang last. Sino kaya makapagsalita ng ganito? Ako ang una at ang huli. Okay? Iba po yung level ng Diyos sa atin. Dapat humble tayo sa kanyang harapan. Dapat lumuho tayo sa kanyang harapan. Dapat sumunod po tayo sa kanyang salita. Yun po yung katungkulan natin bilang isang tao. Okay. Hindi po, wag po natin gamitin siya para sa atin. Okay. Wag po natin gamitin ang Panginoon para sa aking sarili. Okay. Anong ibig sabihin? Minsan, pag may problema tayo, humingi po tayo ng tulong sa Kanya. Bigyan mo
ako ng solusyon. Nahirapan ako pag may sakit, pag may problema. So, yun po yung dinadala po natin sa Panginoon sa ating prayer. Pero pag walang problema, hindi po tayo lumalapit sa Kanya. Tapos, wala po tayong pakialam sa Kanyang kalooban. Walang pakialam sa Kanyang kalooban. Yung kalooban niya, sabi dito, Alpha, Omega, una, huli, pasimula ang wakas. So, yun po ang dapat matupad sa buhay ko. Pero kung wala po tayong pakialam sa Kanyang kalooban, tapos yung sariling plano lang, sariling pangarap lang, hinahanap o pinag-isipan, pag may problema doon, so gusto natin kunin yung tulong ng Panginoon. Sa madaling salita, dapat tayo po ang ginagamit ng Diyos. Tayo po ang dapat gamitin ng Diyos. Pero minsan po, ginagamit natin ng Panginoon para sa akin. Kaya tuwing binabasa po natin ng Biblia, pag binabasa po natin ng Biblia at pinag-isipan po natin mabuti kung sino si God, kung sino ako sa Kanyang harapan. Gaano kadakila siya. Okay? Gaano kahamag ako. Okay? Gaano kadakila ang Diyos, ang Panginoon, gaano kataas po siya, gaano kababa ako, gaano kababa ako. So, doon po, na-realize po natin kung ano ang dapat kong gawin. Kung ano ang tamang buhay sa harapan ng Diyos. Dapat lumuhod tayo sa Kanyang harapan. Lumuhod. Okay. Anong ibig sabihin lumuhod? So, lumuhod. Tapos, dapat makinig po tayo sa Kanyang salita. Dapat natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, sabihin mo sa akin, makikinig ako sa iyo. Makikinig ako sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Makikinig ako sa iyo. Tapos, gagawin ko po ang inyong yung kalooban mo. Hindi na yung kalooban ko. Yung buhay ko dati, wala akong pakialam sa inyo, sa Panginoon, puro yung mga sariling sariling plano, sariling pangarap. Okay? Mga pamilya lang, trabaho lang, yun ang mga boundary ng buhay ko. Pero mula nung nakilala po natin ng Panginoon, di ba makaiba na po yung pananaw sa buhay. Iba na po yung pananaw sa buhay. Kilala na natin ang tunay na Panginoon. Na lumikha siya sa mundong ito, tapos kahari po siya sa buong buhay, sa buong mundo. Mayroon po siyang plano. Kaya itong verse 22, ito po yung mga final katuparan. Ito po yung huling katuparan ng Kanyang dakilang kalooban. Ito po yung mga ending. Chapter 21. Verse 6.
Babasahin ko po. Sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Verse 7 po, ang magtagumpay ay mamana ng mga bagay na ito at ako ay magiging Diyos niya at siya ay magiging anak ko. So, sa buong Biblia po, 3 beses po sinabi, nakikita po natin sa Biblia na itong expression na ganap na tupat na, naganap. Dito po, sabi niya, pero saan po nakikita po natin itong expression, natupat na? So, sa Bible seminar, di ba? Doon sa cross. Nung namatay si Jesus, bago po siya namatay, sabi niya, natupat na. It is finished. Naganap na, parang malapit, pero sa English, anong malapit na expression sa English? It is done. It is done. Okay. It is finished. It is done. Yung kalooban ko ay tapos na, kalooban ko. Natupat na yung kalooban ko. It is done. Di ba pag sabi natin, done. So, may chance pa o wala na? Wala na. Tapos na. It is done. So, tatlong beses po, sabi po ng Panginoon, it is finished. Dito po, sa una, creation, ito po yung unang beses. Nung nilikha niya ang salibutan, sabi niya, it is finished. Ano ba finish? Creation, finish. Creation, yung nakikitang mga bagay, creation ay tapos na. Dito sa gitna ng history, nung namatay si Jesus, sabi niya, it is finished. So, pangalawa po, it is finished. Yung sa wikang Griego, yung tetelestai, yun po yung it is finished. Ang mas malapit meaning po doon ay tapos na yung bayad. Tapos na yung bayad. Yun po yung mas malapit na meaning dito. Yung bayad, tapos na. Wala nang utang. Okay? Wala nang balance. So, paid in full. Fully paid. So, ano po yung nabayaran dito? Kasalanan natin. Kasalanan po natin ay fully paid. Fully paid. Magmula kay Adan hanggang sa mga pinaka-last. Okay? Kasalanan ng buong sanlibutan ay nabayaran na. Bayad na. Ay malapit po meaning dito. It is finished. Yung utang, wala na. Okay. Pangatlo po, dito po nakikita po natin sa ending, natupad na it is done. Ano sa buhay po ninyo sa ngayon? May trabaho po tayo, di ba? Meron po tayong ginagawa. So, meron po tayong ginagawa. Pwede po ba natin sabihin ngayon, it is done? O hindi pa? Hindi pa. Ano pa po gagawin? Ano pa po gusto po natin gawin? Ito rin po sabi ng Panginoon dito sa verse 21, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega. Pero ngayon, hindi pa po natin sabihin ganito, di ba? May prayer pa tayo. Yung mga mahal ko sa buhay, hindi pa ligtas. Hindi pa tapos. Hindi pa pwede tapos ngayon. Kung bibigyan pa tayo ng panahon, bago
mangyari ito kung bibigyan pa tayo ng panahon, mga 1 year, 2 years, 3 years. Ano po ang gusto natin gawin? Ano po yung project ninyo? So, ito po yung mga senaryo ng Diyos. 3 beses po niya nasabi na ganap sa Genesis po. Pumunta po tayo sa Genesis. Chapter 2 verse 1. Genesis chapter 2 verse 1. Genesis chapter 2 verse 1. Basahin po natin ito, 3 to 1. Nayari ang lahat, langit at ang lupa, at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Nayari. Ano ang ibig sabihin, nayari? So, nagawa, ginawa, nayari. Nayari na ang langit at lupa, lahat ng mga bagay sa mga iyon. Yung trabaho po ng Diyos dito, creation, ay tapos na. Siyempre may purpose. So, itong creation nangyari. Pero, nung nakasala si Adan, so, nasira yung pahinga ng Diyos. Nasira yung plano ng Diyos. Yung kalooban niya ay hindi po dito sa yung mga magandang buhay dito sa lupa. Pero nung pumasok po yung kasalanan sa salibutan, sira na po yung plano ng Diyos. Pero, kaya doon po, yung pangalawang plano, ito po, Old Testament po ito, ito mga bagong plano. Okay? Para maligtas po yung mga tao. Nung nakasala po si Adan, si Eva, pumasok na ang kasalanan sa salibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan at kamatayan, lahat ng tao ay namamatay, nahirapan sa kanilang buhay. Kaya ganun po yung mga buhay po natin dati. 70, 18 na buhay, 8 years na buhay ng mundong ito ay hirap at kaguluhan lamang. Kaya yung mga recovery project. So paano yung mga baksak na makasalanan, paano maligtas? So yun po yung mga project ni Jesus Cristo. Ang Diyos po ang nagplano, tapos si Jesus ay pumarito sa mundong ito at natupad po niya ang project ito ng kaligtasan. So, Roma chapter 5. Pumunta po tayo sa Roma. Chapter 5, verse 12. Kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa salibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nakasala. So, verse 18 po, verse 18, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang paksuhay ay dumating ang kahutulan sa lahat ng mga tao. Sa pamamagitan ng isang paksuhay, dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. So, yung hatol, dumating sa lahat ng tao.
ang hatol ng Diyos. Isa lang sumuway. Isa lang nakasala. Pero yung kahatulan po ay dumating na sa ating lahat. So, nadamay po tayo, naapektuhan po tayo. Ipinanganak tayong makasalanan, kaya ganito pala yung buhay natin. Nasa DNA po natin yung kasalanan. So, di ba miserable talaga yung buhay ng tao? Hindi po tayo magiging libre sa mga kasalanan. Mga inggit, ano po yung mga sintomas ng kasalanan? Mga inggit, mga galit, yung ano pa, okay? Tapos yung kahit wala pong nagtuturo sa atin, mula nung ipinanganak po tayo hanggang mamatay, so hindi po natin maiwasan ganung mangyayari. Dahil sa pamamagitan ng paksuway ng isang tao. Pero may good news po tayo. Ganun din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa. Dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap at buhay. Sa pamamagitan po ni Jesucristo. Verse 19 po, basahin po natin ito, 3:1. Sapagkat kung paano sa pamamagitan ng paksuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ganun din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Si Adan po ay nag-fail, nabigo po siya. Hindi daw siya sumunod. Okay. Yung obedience, huwag kang kumain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama ito sa araw na ikaw ay kumain yun, tiyak na mamatay ka. So, simple simple utos. Pero, nung nakita po ni Eva yung bunga, so, magandang tingnan, masarap tingnan. Okay? Kung para magiging matalino ako, ang sarap po ng tukso ng salibutan, ang sarap. Magandang tingnan, masarap tingnan. At magiging matalino ako pag kumain ako noon. So, sana pansinin po natin yung mga sandata, yung mga bagay na ginagamit ni Satanas. Yung sandata ni Satanas ay magagandang bagay. Yun ang ginagamit ni Satanas para matisot po tayo doon. Matisot. Kaya kailangan din natin mag-ingat sa Facebook kasi po yung mga nakaposting sa Facebook puro maganda, masarap. Ganon. Pero yung ating buhay, hindi ganon. Yung realidad po ay iba sa mga nakikita po natin sa media. Yung reality, yun po yung reality po ay mas mahalaga. Pero yun po ang na-recover po ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod. Yung obedience po ni Jesucristo, isipin po natin ito. Obedience po ni Jesucristo. Ano po yung ginawa ni Jesus? Namatay po siya sa cross. Yun po yung pinaka-obedience. Madaling sabihin po ito, pero yung pagsunod po ni Jesucristo ay hindi po madaling gawin. So, tingnan po natin sa Mateo chapter 26, Matthew chapter 26. Verse 38. 26, verse 38.
Sinabi niya sa kanila, lupang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo dito at makipagpuyat sa akin. Ito po yung sinabi ni Jesucristo. So, lupang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ikamatay. Yung pagsunod po ni Jesucristo, hindi po madaling gawin. Halos ikamatay ko. Okay. Halos ikamatay ko. Dinadanas po pa natin ganitong pagturusa, halos ikamatay ko. Yung mga pagturusa ni Jesucristo, nakikita po ni Jesus yung pagturusa, kung anong mangyari sa cross. So, ang si Jesus ay Panginoon, ang Diyos. Kaya alam ni Jesus kung ano ang mangyari pag nahuli siya. Doon kay Pilato, kung paano hagupitin siya, kung paano bubugbugin siya, o susugatin siya. Nakita po ni Jesus in advance. Yung mga baby po, pag unang pagturo, wala silang idea, pero sa kanilang pangalawang pagturo, pag dinala po sila sa ospital, anong ginagawa nila? Umiyak sila, di ba? Pag nakita nila yung hospital, doktor, na alala po nila yung kirot sa unang pagturok. Kaya pag pumasok sa ospital, doon po umiiyak sila. Doon po sila umiiyak. Dahil may experience na sila kung gaano sakit yung kirot, yung turok. Kung meron pong isang bagay na mahirap sa hinaharap, okay? Habang malapit po tayo doon sa problema, lalong mahirap. Okay? Stress. Okay? Stress. Kasi alam niya kung gaano kahirap yun. So, lupang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ikamatay, manatili kayo dito, makipagpuyat sa akin. Verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya ay magpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Ganun may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ito po yung prayer ni Jesucristo bago po siya mamatay. Huwag lamang po tayo mag-focus sa cross. Mag-focus rin po tayo sa kanyang prayer bago po siya ipako sa cross. Kung hindi siya dumaan sa itong prayer, hindi po siya ipako sa cross. Dumaan siya muna sa ganitong prayer. Mahirap, lupang nalulungkot, halos ikamatay ko ito yung kalungkutan. Dahil meron siyang katawan, katulad po natin. Kasi po nakita ko po mga ilang grupo ng mga pastor dito sa Philippines. Sabi po nila, ay si Jesus, Diyos po siya, kaya hindi niya narasan yung sakit kirot katulad natin. Ang Diyos po siya, si Jesus, kaya hindi niya nararasan. Hindi niya daw nararasan yung sakit at kirot. So, maling-mali yung kanilang sinasabi. Yung katawan ni Jesus ay yung parehong katawan natin. Kaya, naranasan po niya lahat ng sakit, kirot, pagod, hirap, katulad natin. Okay. Nagbihis po siya ng katawan ng tao. Ano pong ibig sabihin? Nagbihis ng katawan. Nagbihis po siya ng laman ng katawan. Okay. Handa po siya dumanas ng lahat ng naramdaman natin. Lahat ng sakit, kirot, pagod, hirap.
handa po siyang dumanas na lahat ng mga naramdaman po natin. Naging tao siya, naging tao. So John chapter 1 verse 1, di ba? Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 14, ang Diyos, salita ay naging tao. Salita, Diyos ay naging tao. Ano pong ibig sabihin? Naging tao. Okay. Ang Diyos, maluwalhating Diyos. Di ba doon sa ending, sa Revelation, ano po yung nakikita po natin sa ending? Yung kaluwalhatian ng Diyos. Alpha, Omega, una, huli, simula. Gaano kaluwalhati ang Diyos? Gaano katakila ang Diyos? Gaano kataas? Ganito pala. Kaya doon sa Revelation po, nakikita po natin, okay, na lahat ng mga nilikha ng Diyos ay lumuluhod sa kanyang harapan. Lumuluhod. Nagtitira pa sila, lumuluhod sila sa harapan ng Diyos. Ganong kadakilang Diyos ay naging isang hamak na tao katulad natin. Nagbihis po siya ng hamak na laman ng tao para mamatay. Dahil wala pong ibang paraan. Hindi pwede tayo mapatawad, hindi pwede tayo patawadin ng Diyos sa salita lamang. Sige, okay lang, sa langit ka pupunta. Nagsisika at humingi ka ng tawad, okay lang, pinatawad na kita, sa langit ka pupunta. Kung pwede po ganon na lang siguro, di ba? Napaka-easy. Humingi tayo ng tawad. Mag-sorry lang tayo. Mang-umpisa lang tayo. Tapos, sabi ng Diyos, sige, okay lang, pinatawad na kita, sa langit ka pupunta. Kung ganun lang po yung sistema, napaka-easy. Bakit kailangan pa naging tao ang Diyos? Bakit kailangan pa nabuhay siya sa mundong ito? At bakit kailangan pa mamatay siya sa cross? Bakit kailangan pa mamatay siya sa cross? Bakit kailangan pa ganitong prayer? Nasugatan siya, binugbog siya, dilatigo siya. Bakit kailangan pa na sira, napunid yung balat ng katawan ni Jesus? Bakit kailangan pa dumanag po yung kanyang banal na dugo? Dahil walang ibang paraan para mapatawad yung ating kasalanan. Kaya Hebrews chapter 9 verse 27, kung walang pagtanang ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Verse 22. Kung walang pagtanang ng dugo, kung walang kamatayan ni Jesus, hindi pwede mapatawad yung ating kasalanan. So, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kupang ito. Kung pwede lumampas sana sa akin yung itong kopa. Anong kopa? Kopa ng sacrifice. Kopa ng kamatayan. Kung pwede lumampas sana sa akin ito. Kailangan pa ba inumin itong kopa ng pagturusa? Kamatayan. Hirap. Pag minsan po humaharap din po tayo sa mga ganitong pagsubok, sana lumampas sana ito sa akin. Minsan habang dumadaan po tayo, nasa ministry po tayo, minsan di ba, pag nasa retreat center po ako, pag malapit na po yung summer retreat or winter retreat, parang ganito po yung prayer ko. Kung maaari sana lumampas sa akin itong kopang ito. Kasi yung paghanda po ng summer retreat, malaking gawain. Hindi madaling gawin. Mahirap gawin. Hindi lamang ako, pati
maraming mga brothers sisters ay sama-sama sacrifice. Pero hindi ang ayon sa ibig ko. Kahit gano'n yung mga naramdaman ko, pero ang prayer, yung last prayer, yung ending sa prayer ko, ganun pa man, yung ibig mo, kalooban mo sana matupad. Kung kailangan ito para sa kalooban ng Diyos, gagawin ko. Kaya bago po sinabi ni Jesus, natupat na sa cross, ito po ay dinaanan po niya. Tapos yung huling, it is done. Ito po yung pinaka-final, finish. Okay? Pinaka-final. Kahit natupad na po, kahit tapos na po yung bayad, yung ating kasalanan, sa itong history, di ba, ipinapangaral ang Ebanghelyo sa buong mundo. May naligtas, may hindi. So ito po yung pinaka-grand project ng Diyos ngayon. Yung kamatayan po ni Jesucristo para sa mga makasalanan, yung Ebanghelyong ito ay ipinapangaral po ngayon sa buong mundo. Buong mundo. Dahil yun po yung pinakamahalagang balita na dapat iparating sa lahat ng tao. Kaya yung Bible translation, halos lahat ng mga lingwahe mayroon na pong Bible. Sariling Bible. Tapos, di ba, maraming churches ngayon. Pero isang nakakalungkot na bagay po, kahit dumadami po yung mga churches, yung denomination, mga grupo, pero bihira po yung churches na nangangaral ng tunay na ebanghelyo. Ang mensahe po ng maraming mga churches ay blessing sa buhay dito, blessing. Sana walang sakit sa katawan, sana maayos yung buhay natin sa lupa, yung mga trabaho, yung pag-aaral, yung mga blessing po yung message po nila. Hindi po ito tunay na message. Yung kalooban ng Diyos ay malayo. Yung it is done, ito yung kalooban ng Diyos ay tapos na. Kalooban ng Diyos. Kaya binibigyan pa, yung mga tao ngayon ay binibigyan pa sila ng pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos, pero may time, may senaryo, may katapusan. Hindi po tuloy-tuloy. So, balik po tayo sa Revelation. Revelation chapter 19 po. Verse 11. At nakita kong nabuksan ang langit at naroon ang isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. Sa katuwiran siya ay humahatol at nakikipagdigma. Sino po ito? Ito si Jesucristo. Panginoon po. Okay. Second coming Jesus. Yung unang coming Jesus ay baby, di ba? Baby po sa Bethlehem. Unang coming Jesus. So, isang weak baby. Okay? Dahil iba po yung purpose. Yung unang coming Jesus ay pumarito sa mundong ito, hindi para humatol. Yung unang coming Jesus ay ipinanganak para mamatay. Okay?
Ulitin ko po, ipinanganak siya para mamatay. Hindi po siya ipinanganak para mabuhay ng mabuti. Ipinanganak po siya para mamatay para sa atin. Tapos yun po yung ginawa niya. Pero yung second coming Jesus ay ganito po. Nakasakay po siya sa isang kabayong puti. Yung pangalan po ay Tapat, Totoo. So, humahatol po siya. Verse 12, ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas na apoy. Sa kanyang ulo, maraming diadema. Siya ay may isang pangalang nakasulat na walang nakakaalam kung ang kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng damit na inilubog sa dugo. At ang kanyang pangalan na ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Nakasuot po siya ng damit inilubog sa dugo. Yung damit niya ay may dugo. Anong ibig sabihin? Namatay siya. At binuhay siya muli. Namatay siya. Yan po yung dugo ni Jesus Cristo. Verse 14, ang manghugpo ng langit ay sumusunod sa kanya na may nakasakay sa mga kabayong puti. Sila ay may damit na 7 lino na maputi at danisay. Mula sa kanyang bibig lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito tatagain niya ang mga bansa at sila ay kanyang pakaharian ng tungkot na bakal at agusin niya mula sa pisaan ng ubas ang baksik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay meron isang pangalan na kasulat sa kanyang damit na kanyang hita, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ito po yung second coming, Jesus Cristo. Haharap po tayo sa Kanya. Harap po tayo sa Kanya. Kaya after, di ba, yung preaching gospel, tapos yung final judgment. So chapter 20 po, ito po yung final judgment. Chapter 20 verse chapter 20 verse 11. Ito po yung final judgment. Nakita ko ang isang malaking turunong puti ang nakaupo roon, ang lupa langit tumakas sa kanyang harapan, walang natakbuhan lugar para sa kanila. Tapos 21, so doon po 21, 22 ay separate na yung mga nasa langit, yung mga nasa impyerno. Okay. Kaya chapter 21, di ba? So naganap na yung final judgment, tapos na yung kaligtasan, tapos na. Kaya yun po yung ending sa history ng mundong ito. Tapos yung final chapter, ako ay malapit nang dumating. So bakit ibinigay ng Diyos sa atin ganitong message? Okay? Ano po yung purpose? Bakit isinulat po ni Apostle Juan ganitong mga revelation, pahayag sa Biblia? Napakahalaga po yung revelation. Kung walang revelation po, so hindi po magiging maayos yung ating pamumuhay Kristiyano. Kung walang pahayag. So ito po yung mga bagay na hindi pa nangyari, mangyayari pa. Pero ito po yung mangyayari for sure. So ipinakita ng Diyos sa atin kung ano ang mangyayari sa future, kung paano magawakas ang mundong ito, kung sino po yung magtatagumpay sa final victory, final triumph ay Panginoon. Kaya nasa atin po ngayon yung choice. Saan ka sasama? Okay? Ngayon,
yung sa mundong ito ay may digmaan sa pagitan ng Panginoon at si Satanas. Okay? Ngayon po, may gera ngayon. Ngayon may gera sa pagitan ng itong dalawa. Ang Diyos ay kumikilos para makuha po yung kaluluwa at dalhin sa langit. Si Satanas man po ay kumikilos ngayon. Lalong sikasik po si Satanas sa kanyang pakilos para hindi maligtas yung mga kaluluwa. Ang Panginoon ay kumikilos po siya. Ginagamit po, hinahanap niya yung mga Kristiyano, hinahanap niya yung mga taong ligtas para maligtas yung mga kaluluwa. Pero bihira po yung mga Kristiyano na handang kumilos para sa gawain ng Diyos. Kaya nasa gitna po tayo. Kaya ipinapakita ng Panginoon sa atin ganitong ending kung ano mangyari sa final future para mas madali po tayo mag-choice. Kung hindi po sigurado yung ending, mahirap tayo mag-decide. Ay, baka matatalo po. Baka matatalo ang Panginoon. Kung ganun po, so mahirap mag-choice po tayo. Pero ano po yung sinasabi ng ending story sa atin? Yung final victory? Kanino po? So, sa Diyos, yung final victory. Okay. Kaya, ito po yung encouraging po sa atin para sumali po tayo sa panig yung part ng Panginoon. Malapit na akong dumating at dala ko ang aking gantimpala at gagantihan ko kayo ayon sa inyong ginawa. So, Hebreo, 2 Pedro, Second Pedro chapter 3, verse 9. Hindi mabagal ang Panginoong tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyaga sa iyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Unit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw at ang kalangitan maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano nga ang uri ng pagkatao ang nararapas sa inyo? Okay. Ano nga ang uri ng pagkatao ay nararapas sa iyo? Ganito yung mangyayari. Ganito ang mangyayari. Anong gagawin mo? Yun po yung mga tanong po ng Panginoon sa atin. Kaya, so, sa ngayon po, sa pamagitan ng Revelation chapter 22, nakita po natin yung 3 beses na it is finished. Sa creation, doon sa cross, saka sa final judgment. Narinig na natin. Okay? Narinig na natin at nakita po natin sa Biblia kung ano ang mangyayari sa future. So, nasa atin po yung choice kung ano ang magiging priority po natin. Kung ano po ang mas unahin po natin. So, dapat ayon sa plano ng Diyos. Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagbibigay sa amin ng itong mensahe.
Itanim po ninyo ang inyong banal na salita sa puso ng mga kapatiran sa amin. Tulungan nyo rin po kami upang tuparin ang inyong dakilang kalooban sa aming natitirang panahon sa mundong ito. Lahat po ng mga kapatiran dito na umuyuko sa inyong harapan ay nawa gawin nyo po silang kasangkapang ng Panginoon at gamitin nyo po sila para sa inyong kalooban. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.